Medyo dudugtungan natin. O kaya po pa tayo doon. Amen. So dugtungan po natin. And I found out mga kapatid na it is one main reason. Okay? Ito ay isang bagay din na makakatulong po sa atin para tayo po ay madil po natin yung unbelief. Ready na po ba tayo? Ready na tayo? Di ba? I-deal po natin yung ating po kawalan ng paniniwala o yung kawalan po natin ng pananampalataya. So, huwag na natin patagalin, ano? So, tayo po ay pumunta sa salita po ng Panginoon sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay ito? 1, 2, 3, go! But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Now mga kapatid, tayo po ay pamilyar sa salita po na ito. Tama po ba? Because we are leading by the Holy Spirit. Pamilyar po ba tayo dito? Na ang bunga po ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, katapatan, pagiging mahinahon. Pero mga kapatid, meron po tayong hindi masyadong napapansin. Tama ba? So lahat po ng nasabi po natin ay nagagawa naman po natin. Pero ito ay hindi natin madalas napapansin. So ito, mga kapatid, yung self-control. Now, minsan kasi ganito thinking natin ha. Pag sinabing self-control, huwag kang magalit. Tama ba? Tama ba ako doon mga kapatid? Di ba? Self-control. Ang minsan ang thinking natin, pagka merong sitwasyon na kung saan ikaw ay nasaktan, ikaw ay sabihin mo na pahiya, huwag kang magalit. Akala natin yun ang self-control mga kapatid. Laliman natin. Ang self-control, ang Tagalog po niya ay pagpipigil sa sarili. Tama ba? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po ito nakaukoy lang sa pagiging magagalitin. Ito di ba sinabi ng ating pastor, we are dealing our unbelief. Tama po ba? Unbelief. Now, pansinin nyo, yung unbelief mga kapatid, ito ay sumasakto sa ating pong 5 senses. Okay? Tama po ba tayo doon? Yung ating nakikita, nakakamoy, nalalasahan, nakahawakan, nakikita. Okay, so ibig sabihin, yung self-control mga kapatid, ito yun. Okay, naniniwala ba kayo doon? Na self-control ito. Example ko mga kapatid. Sinabi ng ating pastor last week, di ba? Kung tayo man may nararamdaman mga kapatid, pwede po natin i-apply yung self-control. Alam niyo kung paano? Di ba nararamdaman mo na ikaw ay may nararamdaman na masakit pa? And yet, dahil ikaw ay may self-control, mas naniniwala ka sinasabi ng Panginoon. Tama ba? So we can apply our self-control, yung ating pagpipigil sa salita ng Panginoon, sa ating nararamdaman, sa ating nakikita. Napakadaming bagay mga kapatid. So ibig sabihin pala, yung self-control na ating minsan na nane-neglect, di ba? Pansinin niyo mga kapatid, hindi naman po sinabi diyan ng Diyos na but the fruits. Okay? Hindi siya plural mga kapatid. Sabi po dito, fruit. So, ibig sabihin, it is non-negotiable. Hindi po pwede na meron kang love, may joy, may peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and yet wala kang self-control. Now, ganito minsan napapansin natin sa mga Kristiyano, mga kapatid. Hindi kasi natin ito masyado nakikita sa church. Kasi tingnan mo yung katabi mo, mabait yan pag nasa church. Tingnan mo naman. Di ba? Mabait po tayo pag nasa church. Mabait po tayo pag gagawain ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung pagiging self-control. Tama, mali. Di ba? Hindi naman natin napapakita dito na ganito pala yung ugali natin. Unless na makasama mo sa isang bubong ng tao, doon mo makikita kung anong ugali niya. So, ibig sabihin, ang self-control ay mai-apply natin from the moment na wala na tayo sa church. From the moment na wala na tayong kasamang, hindi na natin kasama si pastor, hindi natin kasama si leader, walang magsasawi sa atin. So that is the time na magagamit po natin o ma-apply po natin yung pagiging self-control. Now, this morning mga kapatid, ang ating pag-uusapan is, ito ba ang ating title So, the wall called self-control na, humingi mo pasensya sa cellphone lang kasi kung gumagawa. So kaya siguro ganyan So ito po ang ating title ngayon, mga kapatid. So, inainatulad ko po yung self-control sa isang wall. So, alam niyo po ba kung ano yung wall? Pader. Now, most of the time, ito mga kapatid gaya lang sabi ko kanina, ang self-control ay hindi natin masyadong napapansin. Same way with the wall. Naniniwala ba kayo doon? Bigyan ko kayo ng example
Nung kayo ay pumunta dito sa church, ang napansin lang natin, ang ganda ng church, ang tiles, di ba? Ang liwanag ng ilaw, ang gwapo ng katabi mo, di ba? Ang gagwapo ng mga sumalubong sa iyo kanina. Pero, meron ba tayong napansin sa ating pader? Bakbak na yung pintura. Meron? Meron? So, bukod dito so yung pader natin sa labas. Di ba nakita nyo, puro lumot na. Ay, pastor, lilinisin ako. May nakapansin na yan. Nilulumot na. Ano ibig sabihin? Hindi pansinin. Pag ikaw ay pupunta sa isang lugar, mga kapatid, hindi mo agad pupuntahan yung pader. Tama ba? Hindi, dyan na lang kayo. Diba? Ang ganda sa loob, pero gusto ko dito sa pader. Tama ba? Hindi napapansin mga kapatid yung pader. Pero gusto ko sabihin sa inyo na yung pader, di ba? Napakahalaga po niyan. Unang bagay na ginagawa po ng pader, mga kapatid, is ito, protection. Now, mga kapatid, protection. Di ba? So, nung ako po ay pauwi nung Friday, okay, nung ako po ay pauwi sa amin, meron po ako nakita na bahay. So, bahay po na ito ay nasa along the highway po kasi siya eh. So, nasa malapit po siya na daan, So, meron pong truck na sobrang laki, 16-wheeler. Imagine that mga kapatid, 16-wheeler, susuruin yung bahay mo. Ha? Ito, ginagawa ko po kasi itong turo na ito. So, doon pa lang, naturuan na ako ng Panginoon. Ang masama ng mga kapatid, ang bahay po kasi na malapit sa kalsada, walang pader. Imagine niyo kung may pader yun mga kapatid. Palagay ko hindi pumasok sa kusina eh. Pasok na pasok mga kapatid. Imagine sobrang lakas ng impact. So sabi ko, Lord, ganun pala. Ganun pala yung self-control na nagagawa sa atin mga kapatid. May mga bagay na po-protection ng kanyan. Example, di ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay walang self-control, gusto mo ikaw ang boss. Di ba? Ayaw mo nang inuutosan ka ng boss. Ayaw mo nang papagalitan kahit mali naman talaga yung ginagawa mo. Mga kapatid, pagka wala kang self-control, papatulan mo yung boss mo. Sabihin ka, ba't ginawa mo to? Di ba? Ang ingat-ingat mo naman. Di ba? Ilang beses mo nang ginagawa yan, tagal-tagal mo na sa trabaho. Kung ikaw, mga kapatid, wala kang self-control, wala kang wall na tinatawag, mga kapatid, papatulan mo to. So, ibig sabihin, ang self-control o yung wall na tinatawag natin, mga kapatid, it can protect us. Amen po ba tayo doon? Sa mundo po, mga kapatid, na lalabasan natin, napakadaming makakasakit sa atin. Ito, ewan ko makaka-relate kayo mga mag-asawa. I believe masaya pa kayo. Di ba? Sa mga mag-asawa, mga kapatid, may mga pagkakataon na sasaktan naman talaga tayo ng asawa natin. Tama ba? Hindi man physical mga kapatid. Kundi nasasaktan tayo sa mga sinasabi. Tama po ba? Kasi kung sino yung pinakamalapit sa'yo, yun pa yung pinakamas makakapagdulot sa'yo ng sakit. So, pero kung wala kang self-control mga kapatid, palagay ko wala ka ng asawa ngayon. Palagay ko baka sinuli mo na sa magulang mo yan eh. Di ba? Pero good news mga kapatid, tayo po kasi binigyan ng Diyos ng fruit of the Holy Spirit. Amen. Okay? So yun ay fruit of the Holy Spirit. So ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, meron kang self-control. Now hindi po siya yung self-control na perfect na agad So yung self-control mga kapatid, ito po ay na-exercise. Ito po ay dapat natin i-exercise. Ito po ay magagamit natin sa ating mga pamumuhay. Amen po ba tayo doon mga kapatid? So yung self-control, it can give us protection. Di ba? Mapoprotectionan po tayo dito. And pangalawa na madudulot po sa atin na self-control is limitation. Example. So sa mga kabataan, sa mga nag-aaral ng mabuti, sana. Di ba? Yung mga nag-aaral ng mabuti, ito kung kayo ay walang self-control, palagi kayo hindi kayo makatapos. Diba? Madaming tukso. Diba? Sa mga babaeng magaganda dito, madaming nanliligaw. Pero kung ikaw wala kang self-control, baka lahat sinagot mo. Diba? Ito tandaan niyo mga kapatid walang palay na lumalapit sa manok. Meron ba? May naglalakad ba na palay? Wala mga kapatid, posesyon. Diba? Baka may salib. Now, ibig sabihin mga kapatid, kayo na nag-aaral, di ba? Kung wala kayong self-control mga kapatid, di ba? Kung walang limitation, magagawa natin yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. So sa mga nagtatrabaho, ito napakahalaga po nito na meron po tayong limitation. Di ba alam natin yung oras ng trabaho natin,
alam natin yung araw ng trabaho natin. Ito gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na tatanda tayo. Yung kumpanya na pinagtatrabahuan natin, darating yung panahon, itsakwera ka na dyan. Tama ba? Hindi tayo nakapagmana. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, yung sinasabi na magtrabaho kayo ng hindi maayos. Ang sinasabi ko, huwag tayo maging hard work, huwag natin sagarin yung buhay natin sa pagtatrabaho. Amen po ba tayo doon mga kapatid? Kasi darating yung panahon na pag tumanda tayo, ugod-ugod na tayo, hindi po tayo magtatagal sa company. Meron po akong katrabaho mga kapatid. So ito po, kilala po ito yung Pastor Aris. So siya po ay agri-specialist po namin. So siya po ay talagang outstanding mga kapatid. Simulan sa pool na pumasok po ako sa Light Microfinance. 5 years na po kasi ako din. So glory to God Siya po ay hindi po siya nagiging top 2. Pero miss po siya top 1 Napakagaling po na itong tao na to. Ang target po namin, so share ko lang po sa inyo ay 2 million. Na dapat po makapagpautang kami ng 2 million. Kaya mamaya, 2 million So, siya po ang naipapautang niya po ay 8 million to 10 million. Imagine lang mga times 5. So, ganito ang scenario mga kapatid. Napakaganda ng kanyang performance. And yet, imagine ninyo ito mga kapatid. For 4 months, ang naipapasok niyang pera sa aming kumpanya ay 500,000. Isang tao lang yun. Kita nyo na, kita. Labas din yung pinaka-principal. Imagine mo, kalahating milyon. Pero, sabi sa akin, siya po ay nagkamali ng isang beses. Siya po ay nalaglagan ng pera na humahalingting 160,000. Sakit bes. At meron pong nagsaoli sa kanya ng 74,000. So, magkano na lang yung kulang? Hindi mo tayo mabibigay. So, 94,000. So, itong tao na to ay kailangan niyang bayaran yun. So, itong tao na to, gusto niya naman talagang bayaran. Kaya lang, ang nangyari ngayon, ang kumpanya po namin ay inobliga po siya na bayaran na agad. Kung hindi niya mapapayaran agad, hulug-hulugan niya, pero may interest. Ano ang ibig sabihin mga kapatid? Yung trabaho na meron tayo, mga kapatid, limit natin. Tandaan niyo yan. Pag sa Diyos mo ginamit yung oras mo, sinisigurado ko mga kapatid, unlimited yan. Kaya alam niyo, ini-encourage ko yung bawat sa atin na despite po every time na ako po ay Miyerkules pa lang mga kapatid, alam na sa trabaho namin, or uuwi ako kahit may trabaho. Bakit? Magtatravel ako ng 1 oras dito Atin ako ng prayer meeting Diba? Yun yung limitation mga kapatid. Pag Sabado Linggo, ito ini-encourage ko din po kayo, hindi po ako nag-condemn Sa amin po kasi mga katrabaho, hindi naman po Kristiyano. Okay, tama tayo po kasi hindi naman Kristiyano yung mga nakakasama natin, mga klase natin, yung mga katrabaho natin, yung mga nakakasama natin kung saan man tayo. Yung mga, sabihin natin yung ating pong mga kliyente. Pero mga kapatid, alam nila na pag Sabado Linggo wala kami. May mga panahon na inaaya po nila kami na ganito, mag-unwind naman tayo, mag-swimming tayo, Sabado Linggo, ganyan kasi hanggang Biyernes lang pupasok namin. Pero nakakatuwa mga kapatid, pagka sinimulan mong limitahan, alam na nila, hindi na nila kami ginukulit. Kasama ko po sila Pastor Sherwin dati, kasama ko po yung mga ibang mga Kristiyano natin na talagang pag-araw ng Sabado, araw ng Linggo, X kami dyan. Sabihin mo nga naki-J kami mga kapatid, di ba? At least sa Panginoon, hindi kami magiging KJ, hindi natin kailangan i-compromise yung sarili natin pagka sa gawain ng Panginoon, may limitation mga kapatid. Amen po ba tayo na mga yun po yung self-control. Di ba lang magtampo kayo sa akin, basta yung Diyos ko, hindi magtampo sa akin. Amen. Amen. So ito po ang salita ng Panginoon, meron po tayong pag-aaralan ngayon na dalawang istorya. Pero magkasunod po ito mga kapatid. So kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, naniniwala naman ako sa tulong ng Panginoon. 2 Chronicles, mga kapatid, basahin po natin ito. And broke down the wall of Jerusalem. They burned all the palace and destroyed everything of value there. Now, ito ang mangyayari sa iyo pagka ikaw ay walang self-control. Ito ay kwento mga kapatid. Ito ay totoong kwento sa 2 Chronicles. So, bigyan ko kayo ng background mga kapatid. So, this time mga kapatid, ang mga Israelita po ay walang self-control. Ito po ang time, after po ni King Solomon,
marami pa pong hari na nag-reign sa Israel. And kung mababasa po natin doon, hindi na po natin iisa-isahin sapagkat sobrang haba po. Ang pinaka-conclusion doon, they did evil in the eyes of the Lord. Sinunod po nila yung gusto nila. So ano ba ang katawag dito? Ano ba yung kasalungan ng sinasabi natin ng pagpipigil? Eh di yung gusto, kung ano yung gusto mo, gagawin mo. Ginawa nila yon mga kapatid. And eto, inalaw ng Panginoon na ang kanilang temple, ito ha, God's temple, and broke down the wall of Jerusalem. So gusto kong i-highlight ito mga kapatid ha. God's temple ang binrake, okay? And ano yung pangalawa? Wall of Jerusalem. Okay? Gets po ba natin yun? So sunod na istorya mga kapatid, the temple, Ezra na to ha, kasunod po ito na so Ezra chapter 6 verse 15. Sabi dito, the temple was completed on the third day of the month of Adar in the 6th year of the reign of King Darius. Now, tanongin ko sa inyo, ano ang nasira? Temple and wall. Pero ang ginawa lang ay temple. Wow, miss. Galing nyo ha. So, pangalawa, mga kapatid, sundan po natin ha. So, Ezra chapter 9, verse 1 to 2. Sabi dito, after these things had been done, the leaders came to me and said, the people of Israel, including the priests and Levites, have not kept themselves separate from the neighboring peoples with their detestable practices. So yun daw mga Israelita ay hindi po nila inihiwalay ang kanilang mga sarili sa mga dayuhan, sa mga Hentil, sa mga hindi Hudyo. So sila po ay nakisalamuha. Ginaya po nila yung mga bagay na ginagawa po ng kanilang nang hindi nila mga kauri. Okay na, gigets natin. Okay. So, sunod na verse, sabi pa dito, they have taken some there. So, nag-asawa daw po sila ng mga hindi po nila mga kauri. Nagigets po ba natin mga kapatid? So, bakit? Ang tanong bakit? Alam niyo mga kapatid, kasi ganito siya. Ang bayan po ng Israel ay nasakop. Winasak po lahat. Pero, ang nangyari mga kapatid, yung wall of Jerusalem ay hindi itinayo. Now, ganito ang mangyayari sa atin mga kapatid ha. Pagka ikaw ay active ka naman sa church, di ba? Ginagawa mo naman yung para sa Panginoon, pero yung pagiging self-control mo, yung wall na tinatawag mo sa buhay mo ay hindi mo inaayos, mga kapatid, babagsak tayo. Amen po ba? Pagka hindi natin nakita na meron pa palang bagay na kailangan natin ayusin sa buhay natin, mga kapatid, babagsak tayo. Di ba? Meron mga bagay na kailangan ng self-control. Di ba? Minsan, ito, example ko na sa mga nagmumotor. Kung ikaw ay walang self-control, baka hala ka na ngayon. Di ba? Madaming kamote sa daan. Di ba? Kadalasan, wala pang lisensya, ano? So, kung ikaw ay mapagpatol ka, mga kapatid, wala kang self-control. Di ba? Imagine that, mga kapatid. Ito ang nangyari sa mga Israelita. Dahil sila ay walang wall, wala silang limitation, walang hangganan, walang protection, sila po ay nagaya sa ibang bansa na kung saan ay gumagawa ng mga mali. Kaya mga kapatid, napakahalaga paglabas mo natin sa mundo, sa mga kanya-kanya natin ginagalawan. Make some rules, self-control. Ito lang gagawin ko, dito lang ako, ito lang yung response ko pagka may nagagalit sa akin. Mga kapatid, and makikita mo mga kapatid ka agad bibigay. Amen po ba? So sabi dito sa Proverbs chapter 25 verse 28. Ayan. So sabi diyan, like a city whose walls are broken, true is a person who lacks self-control. Now sa Tagalog mga kapatid, yung tao daw po na walang pagpipigil sa sarili ay parang may sirang padero. Alam mo ibig sabihin niyan, napakadali mong bumigay. Napakabilis mong bumigay sa tukso. Di ba? Especially sa mga lalaki Ito Di ba? Pagka nagpe-Facebook nga lang tayo di ba? May nakita tayong sexy. Sinusumpa. Sinusumpa no? Tayo dyan. So ibig sabihin mga kapatid, walang self-control. Di ba? Napakadaming bagay mga kapatid na mangyayari, may encounter tayo mga kapatid na kung saan kailangan natin magkaroon ng self-control. Kailangan natin magkaroon ng pagpipigil. Hindi lang po ito about sa pagiging magagalitin. So napakaganda po.
And right now mga kapatid ay matuto po tayo. Gusto mo ba natin matuto? Amen. So I believe na gusto po natin. So ito po ang ating pag-aaralan ngayon sa istorya po ni Nehemiah. So kilala po natin si Nehemiah. Okay. So si Nehemiah po mga kapatid, siya po ay cupbearer. Okay, siya po yung nagbibigay ng wine sa hari. So bigyan po kayo ng background So nung time po kasi ng Israel ay nasakop po ng king ng Babylonia. O yung Babylon mga kapatid, yun po ay Iraq ngayon So yung Babylonia mga kapatid, sila po ay mahigpit. Sila po ay dinalang bihag sa Babylonia. Now ito ang nangyari, dahil sa kabutihan ng Panginoong Jesus, so ito background po ito nag-raise ang Panginoon ng mga king na kung saan ay lulupigin ang King of Babylon. Okay? Ang king po na ito ay King of Persia. Kung babasahin po natin So yung King of Persia po na ito mga kapatid, starting from King Cyrus. Dalawa yung King Cyrus, King Darius, and King Artaxerxes. Sila po ay napakabuti sa Jerusalem. Sila po ay napakabuti sa mga Israelita. Bakit kamo? Kasi doon natalo nila yung Babylonia, sila po ay mga bihag doon. Ang ginawa po na itong King Persia ay pinauwi po ang mga taga-Jerusalem. Okay? Pinauwi po sila sa kanilang kanilang bayan. So si Nehemiah po ay hindi umuwi. Okay, nakikits po ba natin? Hindi siya umuwi. Pinili niyo po na mag-serve sa hari. So ito pagka po kasi ikaw ay cupbearer mga kapatid, bago inumin ng hari, ikaw muna iinom. Di ba? Imagine mo yun. Hari mga kapatid, may mga times talaga na sabihin natin na mayroong gustong maglason dyan. Iinumin mo ba yan? Hindi ka sigurado kung malalason ka, huling araw mo yan. So, ganun po yung trabaho niya. Okay, minsan, dumalaw sa kanya yung kapatid niya. Okay, sabi niya, Tol, kamusta? Sabi niya, gano'n. So, sabi ngayon ng kapatid niya, mga kapatid, okay lang. Kaya lang, yung lugar natin, ito, basahin na natin para hindi na tayo magtanong. So, ay wala pa lang yan. So, nag-direct na pala ako dyan. So, iyan na natin. So, sabi doon, alam mo, ayun pala. So, sorry. So, sabi dito, sabi niya, nangamusta kasi siya sa kapatid niya Sabi ng kapatid niya, they said to me, those who survived the exile, o yung pagkakabihag, ay bumalik na sa ating probinsya. At sila ay nasa matinding pagsubok, problema at kahihiyan. Bakit? Because the wall of Jerusalem is broken down. So napakatindi mga kapatid Imagine this. Yung temple nila buo naman Imagine may service, umatid naman ng church, ang active-active naman. Pero yung wall wasak. And yet, sabi nila dito, they are in great trouble and disgrace. Now gusto kong makita ninyo ito mga kapatid yung salitang trouble. Great trouble and disgrace. Tingnan natin yan. Kung bakit ba great trouble ang sinasabi yan? Kasi by that time mga kapatid, sa lugar po ng Israel, sa mga sa lugar po nila, pagka po ang lugar nyo ay walang wall, ibig sabihin mga kapatid, napakadali mo salakayin. Napakadali mong lupigin. Walang harang Kaya di ba pansin niyo yung wall of Jericho? Sobrang taas ng wall nila. So ganito din, may wall sila. Kaya lang, wasak. Napakadali nilang wasakin. Pangalawa, kung bakit naging kahihiyan, dahil ibig sabihin nun, talo sila. Ibig sabihin nun, wala silang kakayanan, wala silang mapapatunayan. Okay? Nagigets po ba natin yon? So sa ating buhay mga kapatid, ganito may mga moment na isang pagkakamali mo lang, pero yung ginawa mo, buwan na. Tama ba? Meron tayong mga kapatid sa Panginoon na lately kilala natin So, kilala siya sa pag-share talaga ng salita ng Panginoon. And yet, nag-post siya ng isang balita na si ganito ay masama. Tama ba? I believe na napakadaming Kristiyano ang masama na tingin sa kanya. Ganun mga kapatid, pagka wala kang self-control, isang bagay na gawin mo, ito, imagine niyo pagka kayo ay nanonood ng video sa Facebook or YouTube, pagka meron kayong nakita na yung tao ay malakdak, sino ang unang binabash? Come on, talk to me mga kapatid. Si Bongo.
Si Pompom daw. Di ba, sino ang binabash pagka sa dalawang tawa, yung isa madakdak, yung isa tahimik lang? Oh, di ba? Kahit sabihin mo na tama ka, pero ikaw ay walang self-control, mga kapatid, nagmumukha kang mali. Nasa Bible po yan, ha? Yung mangmang na tahimik ay nagmumukhang matalino. Bakit tahimik eh? Kaya mga kapatid, may mga senaryo, may mga sitwasyon na hindi mo naman talaga kailangan, di ba, na kailangan mo pairalin yung pagpipigil mo. Kailangan mo pairalin yung self-control mo. Ito nakakabilib kay Nehemiah. Imagine niyo ito, ilagay niyo sa buhay niyo, ha? Kung kayo ay nangamusta sa mga kapatid niyo, kapitbahay niyo, tol, kamusta sa atin? Ayun, laging walang pera si mama, laging nag-aapoy sa bahay. Kapatid, ano reaction mo? Palagay ko umuwi ka agad o kaya magpadala ka agad ng pera. Pero dito matututo tayo kay Nehemiah kung ano ba yung ginawa niya. Diba, sino dito yung gusto na naghihirap yung pamilya mo? Diba, pagka kinamusta mo yung kapatid mo, ayun, meron silang kakaaway nila yung kapitbahay namin. Diba, palagay ko re-resbakan mo eh. Tama ba ako nang naiisip? Ako lang? Oh, napakasama ako kasi, sorry ah. Ganon kasi ako mag-isip eh, no? Saktan mo na lahat, huwag lang yung pamilya. Parang ganon eh. Diba, yung pamilya, yung kanyang mga kamag-anak, eh nasa kahihiyan, nasa problema. Pero ito ang ginawa ni Nehemiah. Sabi niya dito, when I heard these things, ang ginawa niya ay, I sat down and wept. Naupo, umiyak. Pare, umiyak, umupo. Lalaki ta pare ha. For some days, I mourned. Ilang araw daw po siyang nagluksa. At siya ay nag-fasting, siya ay nanalangin sa Diyos. Wow. Yun ang self-control. Yung bang sinalat na yung ego mo, pero hindi ka pa nagre-react. Binatuwang ka ng lahat. Yeah? Sino dito yung na-experience na napahiya ka? Yeah? Alam nyo, most of the people na ayaw napapahiya. Pagka napapahiya, sumasagot. Nagagalit, nagwawala. Yeah? Nanununtok. So, ganun. Imagine mo mga kapatid ha. Ito yung nangyari kay Nehemiah eh. Sinabi sa kanya, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga kamag-anak, ayun, mukhang kawawa. Di ba? Kung babasahin po namin sa Tagalog, pinagtatawanan. Oh, sakit. Di ba? Hindi natin kaya yun. Di ba? Pero sa tulong ng Panginoon, dahil meron tayong fruit of the Holy Spirit, kaya natin. Amen? So, ang unang ginawa ni Nehemiah, mga kapatid, ay right reaction. Tama yung kanyang reaksyon. Makikita natin kung bakit ba naging tama. Di ba? May mga pagkakataon na hindi mo naman talaga kailangan mag-react muna eh. Di ba? Hindi mo naman kailangan na sugurin agad eh. Lalo lang lalala yung problema. Di ba? Kaya napakahalaga, number 1, meron tayong right reaction. Okay, tuloy po natin yung pagbabasa para makita natin kung bakit ba tama yung reaksyon na ginawa ni Nehemiah. Nehemiah chapter 2 verse 1 to 4. Ito po ay makalipas po ilang buwan or araw, siya po ay patuloy pa rin na naglilingkod sa hari. Diba? So despite na nalaman niya na yung sitwasyon ng kanilang pamilya, ng kanilang mga kamag-anak, siya ay patuloy pa rin na nagtrabaho. Diba? So sabi dito, the month of Nisan, 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. And ito matindi, I had not been sad in his presence before. Sa tanang buhay daw, nung nagtatrabaho siya sa hari, nun lang siya naging malungkot. Nun lang siya nakasibangot. No, kayo ba'y pumasok dito mga kapatid? Sanay na kayong nakangiti lagi, di ba? Yung pumapasok, di ba? Yung mga kumakawisan, lagi nakangiti, ano? And yet, imagine mo pag minsan na may nakita kang tao na lagi nakangiti, tapos biglang sumimangot, at sasabihin mo, uy, may problema mo siya, ano? Tama ba? Ganun yung senaryo eh. Nakita siya nung hari, nakasimangot. Ito pa, tuloy natin ha. So the king asked me. So nakita siya ng hari, mga kapatid. Laging nakangiti ito pagka nagsaserve eh. Masayahin to, ano? Sabi ng hari, why does your face look so sad? Wala ka namang sakit ah. This can be nothing, sabi niya. Ito, wala lang po ito. Di ba? Manukot lang po yung puso ko. At sabi niya, I was very much afraid.
Alam niyo kung bakit? Anong sabi ko bakit? Bigyan ko kayo ng konting idea. Pag ikaw po ay naglilingkod sa hari, at ikaw ay malungkot, at ikaw ay napansin, patay ka. Okay? Ganyan po sa kanila, ya. Hindi po pwede nakasimangot. Kaya yung katabi mo, malapit ka na. Di ba? Dapat pagpasok, di ba? Paghaharap sa hari mga kapatid, dapat nakangiti. Ganun po yan. So, imagine this mga kapatid. Kaya sabi niya, I was very much afraid. Natakot siya kasi napansin siya ng hari na malungkot eh. Matindi talaga yung dinadala niya pero still nagtatrabaho siya. Kahit na meron kang pagsubok na dinadanas kapatid, kung ikaw ay may self-control, alam mo na pag-araw ng linggo sa Diyos tayo. Amen? Sa Diyos tayo magpapagamit, sa Diyos tayo maglilingkod. So kung tayo man po ay may dinadala, it will never hindrance us. Amen po po tayo ng mga kapatid. So tuloy natin ang pagbabasa. But I said to the king, sabi niya, may the king live forever. Binawi niya. Kasi sabi ko mga kapatid, kasi dahil napansin siya na malungkot, natakot siya. Kasi pwede siyang papatay eh. Di ba? Siya ay anila, siya ay servant. Kaya binawi niya agad eh. Mabuhay ang hari. Magpakailanman. Galing. Right reaction mga kapatid. Instead na siya ay matakot lang, binawi niya. Sabi niya pa dito, bakit ba yung mukha ko ay malungkot? Di ba? Sabi niya gano'n. So parang nagpaparinig siya sa hari, ano? Kasi yung syudad daw ng kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga ninuno, ay wasak. Wasak. And its gates have been destroyed by fire. Now, ganun po yung nangyari mga kapatid sa kanya. And imagine this mga kapatid. Ito na yung senaryo. Napansin na siya ng hari. Ito ang response sa kanya ng hari. Yan. So the king said to me, what is it you want? Ano gusto mo? Pagka kayo ay tinanong, ano gusto nyo? Yeah. Pero ito nakakabilib kay Nehemiah pa. Ang sabi niya doon, then I prayed to the God of heaven. Ito, minsan na-experience natin ito. Kailangan mo ng trabaho. Okay? Ngayon, yung ina-applyan mo, o nagpe-pray ka sa Panginoon na magkaroon ng trabaho. And yet, may tumawag sa'yo. Jerry, available ka ba? Kailangan namin ng tao eh. Gusto mo ng trabaho? Siguro, pagka si Jerry ka tinanong natin, baka hindi na ito mag-pray mo na. Andiyan eh. Tama? Tama, pinag-pray ko na eh. Kung mapapansin po natin sa Nehemiah 1 pa lang, chapter 1 pa lang, nag-pray na siya sa Panginoon. Nag-pray na siya, nag-fasting na siya, nag-more na siya. Now, nung time na ito, nakaharap niya na yung hari, o pwede pong sabihin niya na ito yung kailangan ko. Imagine niyo tayo mga kapatid, pipilihan niyo lang, i-analyze niyo lang. Kunwari, kausap ko si Renzi. Si Renzi, hari, Napansin niya ngayon na ako'y malungkot. So, tinanong niya ako, ano ba yung kailangan mo? At ang sasagot ko sa kanya, wait lang, magpe-pray muna ako. Tama ba? Di ba dapat ang sasagot mo, ito kailangan ko, ganito, ganyan yung kailangan ko. Alam niyo, nakita ko dito kay Nehemiah, mas matindi yung tingin niya sa Diyos kaysa sa magagawa ng tao. Amen. Okay? Kailan yung pagkakataon na may senaryo sa buhay mo na may pagpapala ka na tatanggapin na, meron po akong pastor na narinig. Siya daw po ay nagpe-pray sa Panginoon. Okay? Kailangan niya ng pera. Okay? Kailangan niya ng pera. And then meron lumapit sa kanya na nag-abot ng pera. Pera pare. Pera. So, sabi ngayon ng pastor, hindi ko tatanggapin yan. Okay? Sabi ng pastor, hindi ko tatanggapin yan. Alam niyo kung bakit? Tinanong ng membro, sabi, bakit? Kasi hindi pa naman ako nananalangin. Hindi naman din yung sinabi sa akin ng Panginoon. Na ano ibig sabihin mga kapatid? May mga pagkakataon na akala mo blessing, pero mga kapatid, maghina-hinay ka. Kailangan mo ng self-control. Di ba? Kailangan mo ng self-control, kailangan mo ng right reaction. Kung ano ba yung gagawin mo. Instead na, di ba, imagine this mga kapatid. Kung kaya si Nehemiah ay hinayaan na yung king, yung magbigay ng lahat ng kanyang pangangailangan, palagi ko hindi na siya aasa sa Diyos. Imagine niyo ito mga kapatid. Kung lahat ng pangangailangan ay binibigay sa inyo ng tao, mga kapatid, palagay ko,
sambahin mo yung tao. Palagay ko, mas lumapit ka ng una sa tao kaysa sa Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na meron tayong right reaction. Because right reaction will give us right decision. Tamang desisyon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung si Nehemiah ay nagpadala sa kanyang reaksyon, palagay ko, sumugod na siya doon. Palagay ko, hindi niya na inantay yung sagot ng Panginoon. Ito, nanalangin siya eh. And this time, mga kapatid, nung siya ay nanalangin, I believe na ang sinabi sa kanya ng Diyos, go. Kung babasahin po natin, mahaba po kasi yung verse eh. So, magbasa po tayo, basahin po natin mamaya. So, ipaparaphrase lang po natin And then that time, nung siya ay sinabihan na ng hari na gano'n, siya po ay tumuloy sa kanila. Nabibigyan siya ng ganito, ganyan. I believe na yun ay sinagot na ng Panginoon. And ginamit lang yung hari para maging instrumento. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? So, right reaction, napakahalaga po niyan. Para tayo po ay magkaroon ng right decision. And tuloy po natin ang ating pong pag-aaral. So, Nehemiah chapter 2, verse 11 to 18. So, sabi dito, nung siya ay pupunta na po sa Jerusalem, mga kapatid. Sabi dito, I went to Jerusalem kasi pinayagan na po siya ng hari eh. And after staying there 3 days, so nag-stay po siya ng 3 days. So, I set out during night. Pwede po ba natin basahin ang loob? Sa 1, 2, 3, go! Set out during the night with a few others. I had not told anyone had put in my heart for Jerusalem. There were no monks with me, except the one I was trying. Through the valley gate toward the jackal well and the dung gate, examining the walls of Jerusalem, which had been broken down and its gates which had been destroyed by fire. Okay. Sumunod, so I went up the valley by night, examining the wall. Finally, I turned back and re-entered through the valley gate. The officials did not know where I had gone or what I was doing, because as yet I said nothing to the Jews or the priests or the other officials or any who would be doing your work. So sa madaling sabi, mga kapatid, si Nehemiah ay pumunta sa lugar. At sa 3 araw, mga kapatid, siya po ay nagmatsyag. Eto sa mga nagkakarpintero, sa mga gumagawa ng bahay. Tanong ko sa inyo, pagka po ba kayo ay merong gagawin, na let's say bahay o wall, kayo ba ay pupunta ng gabi? Tanong ko sa inyo. Ay sila kaya po eh, natataprake. Titingnan nyo yung gagawin nyo, pupuntahan nyo ng gabi. Pare, walang kuryente dito. Ang meron dito, solo. Di ba? Ang meron dito, gabi eh. Di ba? Pansin nyo ba? Oh, so I went up the valley by night. Imagine, gano'ng kadili? Paano mo makikita yon? Di ba? Kung siguro ikaw ay may sulo, ang kita mo lang dito lang. Hindi lahat. Hindi mo makikita yung kabuuan. Di ba? Imagine niyo yan, mga kapatid. 3 days. Okay, tuwing gabi, siya ay lumalabas. Siya po ay ine-examine niya yung mundo. Okay, gets natin, mga kapatid. So, pangalawang bagay na ginawa ni Nehemiah, mga kapatid. Kasi kung sa atin ito mangyayari, siya po ay binasbasan ng hari. Di ba? Meron tayo na-encounter na ganyan eh. Dahil ikaw ang may pera sa bahay, pag umuwi ka, ikaw ang bida. Ikaw ang ari, may boses. Tama ba? Meron ganun, di ba? Na pagka kung yung itong tao na to, ito ay merong kaya-kaya sa buhay, pagka meron siyang gustong mangyari, siya masusunod. And imagine nyo ito, mga kapatid. Siya po ay tauhan ng hari, ng King of Persia, na sumakot sa kanila. Siya po ay binasbasan. Siya po ay merong pangangailangan. Na kung ikaw ito palagay ko baka nagbida-bida ka na dito. May mga ganyan senaryo, mga kapatid, ng mga churches, porket nagbibigay ng tithes, pastor, sumunod ka sa akin. Di ba? Pero dito kasi wala eh. Sa iba lang. Di ba? Pero si Nehemiah, mga kapatid, despite na ganun yung kalagayan niya, despite na ganun yung meron siya, hindi siya nagsalita. Siya po ay tahimik, nagmasid. Kaya nga gabi siya lumalabas eh. Hindi siya nagko-coaching, mga kapatid. Hindi siya nagpapaputi.
So yung iba takot lumabas ng tanghali kasi mainit talaga dito. Pero bakit gabi? Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw niyang makita siya. Ayaw niyang maging tanyag eh. Ayaw niyang maging, di ba may nakita ba kayong ganon? Na pagkagaling ng abroad, ganyan, bida-bida. Galing ng abroad, di ba? Rampa ng rampa. Nasa kanya lahat ng mata. Sinahimaya hindi. Yun ang self-control niya. Di ba? Kahit na kaya niya, may mga ganong senaryo sa buhay natin mga kapatid. Although kaya mo, pero di ba, instead na magkaroon siya ng wrong na gagawin, nag-self-control siya. Pangalawang bagay na ginawa ni Nehemiah mga kapatid, siya po ay nagkaroon ng right timing. Okay? So sabihin nga po natin, right timing. Yan. So napakahalaga mga kapatid na tayo po ay tama yung oras ng ating ginagawa. So paano ba nangyari yun? So Nehemiah chapter 2, verse 11 to 18. So sabi dito, then I said to them, diba, nung time na siya ay nag-examine, siya ay umikot na eh. Alam niya na kung ano yung mga problema, alam niya na kung saan may bunge, saan may dapat ayusin. Sabi niya, then I said to them, you see the trouble we are in. Nakikita niyo yung mga, diba, yung problema na meron tayo. Sabi niya sa mga officials na ang Israel. Jerusalem lies in ruins. Tayo ay wasak. Ang ating mga gates have been burned with fire. Tanong ko sa inyo, yung bang mga naninirahan doon, alam nila na sira yung pader nila o hindi? Alam! Pero minsan kasi, ang problema sa atin, alam na natin na ito yung problema natin, pero hinahayaan lang natin. Tama ba? May mga ganun eh. Alam natin na mahina tayo sa, sabihin natin, sa babae, sa tukso, and hinahayaan lang natin. Mga kapatid, lagyan mo ng pader. Lagyan mo ng self-control. Alam mo na mahina ka sa magaganda, di ba? Alam mo na mahina ka pagdating sa pera, and yet, mga kapatid, hinahayaan lang natin. Okay? So, mga kapatid, napakahalaga na meron po talaga tayong self-control sa ating buhay. Amen po ba tayo din, mga kapatid? So, kailangan na merong right timing. Huwag natin hayaan na ganyan lang. Di ba? I believe na ang Panginoon po natin, day by day, tayo po ay babaguhin. Day by day, tayo po ituturuan ng Panginoon kung paano ba mas maging kaaya-aya, mas maging pleasing sa ating Panginoon. Amen po ba tayo din mga kapatid? So, sabi dito sa verse, sa sumunod na verse. So, sinabi niya na gawin natin eh. So, sabi ngayon ng mga tao sa kanya, sabi pa niya, ito, kadugtong pa na sinabi niya, I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. Now mga kapatid, kung ito si Nehemiah ay dumating doon, galit na galit, kayo ba yung mga walang mata? Kayo ba hindi nyo ba nakikita yung problema? Palagay nyo kung ganun yung kanyang tira agad, palagay ko wala akong kasama. Palagay ko lahat ng kasama nito, palagay ko nagtampo. Diba? May mga ganun mga kapatid, na hindi lahat ng tao ay makukuha mo sabihin mo sa init ng ulo mo. Diba? May mga tao mga kapatid na madadaan mo sila sa mabuting pag-uusap. Diba? Meron po kami kapitbahay. Ano? So yung kapitbahay po namin na ito sa Cebu. So lagi po, nung nakaraan po, ito, nakwento ko na ito sa inyo. So minumura niya yung asawa ko. Minumura niya yung kapatid niya, ganyan. Ganito, ganyan, nagsasalita sila ng hindi maganda. So, ito po kasing babae po na ito, I found out. May lahi po pala sila ng mga baliw. So, kaya pala. Pero mga kapatid, ito, napakahalaga mga kapatid. Instead na ikaw, kasi dito yung sabi mag-asawa, marinig mo yung asawa minumura mo mga kapatid. Palagay ko, hindi ka papayag. Tama ba? Palagay ko, pag makapalakay ba, baka binigwasan mo. Tama ba? Hindi ka mapapayag eh. Pero, I heard from the Lord, mga kapatid, binigyan ako ng Panginoon ng peace ng self-control na hindi naman magiging okay ang lahat pagka dinaan mo lagi sa dahas. Tama ba? May mga pagkakataon na kailangan mo lang tumahimik. May mga pagkakataon na kailangan mo lang ng tamang oras. Amen po ba tayo doon mga kapatid? And nung nangyari yon, alam nyo, nagpupuri ako sa Panginoon Kasi mismo yung tao na yun na nagmumura sa asawa ko,
lumabas sa kanyang bibig na yung asawa ko ay mabait pala. Imagine niyo yung mga kapatid, dahil hindi ka nag-response, pinuri ka ba? Eh paano kung pinatulan namin yun? Di ba? E de, nadawin pa ngayon yung pagiging Kristiyano mo. Imbis na ikaw ay maging patotoo, dahil pinatulan mo at ayaw mo magpatalo, eh di nasira pa patotoo mo. Mga kapatid, hindi ko sinasabing magtanga-tangahan. Hindi ko sinabing sabihin natin na parang patay mali siya tayo. O kaya sabihin natin na parang maging manhid. Ang sinasabi ko mga kapatid, lahat ng bagay ay may tamang oras. Ay lahat ng bagay nakokontrol. Sabi nga, bago ka umaksyon, di ba mga kapatid, lagi ka magbilang. Magbilang ka muna. Kasi kung kayo ay pupunta sa kulungan mga kapatid, dun mo makikita yung mga tao na punong-puno ng regrets. Na kung bakit nila nagawa yung bagay na yun, kasi hindi nila pinag-isipan. Walang self-control. Tama ba? May mga tao kayong nakikita o nakakausap, mga especially galing sa kulungan na, hindi ko nagagawin yung ginawa ko. Di ba? O kaya pagka nakakita ka ng tao sa kulungan na sabihin nila, sana pala hindi ko na ginawa. Kaya mga kapatid, bago po tayo sa mga bagay na gano'n, napakahalaga meron po tayong self-control. Okay? Meron po tayong right timing because right timing will lead us to right starting. Yan, napakahalaga nun. And that time mga kapatid, ang mga tao sa Jerusalem ay sila mismo yung nagsabi, let us start. Simulan natin. So they began this good work. Amen mga kapatid. So sabi dito sa Proverbs chapter 16 verse 32, better a patient person than a warrior. One with self-control than one who takes a city. So himay-himay natin So sabi dito, mas okay pa daw yung tao na pasensyoso kaysa sa isang mandirigma. At yung isa na mayroong pagpipigil sa sarili kaysa dun sa mandirigma na kayang lumupig ng buong syudad. Now ito palaisipan nito mga kapatid. Di ba? Ano yung magagawa ng tao may self-control? Kasi mga kapatid ito imagine niyo ito napakadaming ipinapahamak ng tao walang pagpipigil sa sarili. Okay, magsalita ka nga lang ng hindi maganda Ano nadadamay? Buong pamilya mo? Buong church nyo? Ganyan ba kayo pinalaki? Ganyan ba kayo tinuruan? Tama ba? Pero sabi dito mga kapatid, better pa daw yung taong pasensyoso kaysa sa taong dirigma. At yung taong may pagpipigil sa sarili. Kaya napakahalaga mga kapatid. Though sa fruit of the Holy Spirit, yung self-control ay last. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nun, yun ay pinakakaunti. O yun ay pinakabaliwala. Non-negotiable mga kapatid, lahat ng fruit of the Holy Spirit dapat po meron tayo. So ibig sabihin, hindi po siya ranking na huli naman ito sa fruit of the Holy Spirit. Hindi ko masyadong paglalaman ito. Mga kapatid, napakahalaga po nun na tayo po ay marunong magpigil sa sarili. So, jump na po tayo. Okay? Kasi napakahaba po nito So siguro pamilyar po tayo dito sa passage po na ito. Na ito po yung nababasa natin sa Bible, ito po ang kilalang kilala na kung saan ay gumagawa sila habang meron silang dalang sandata. Okay, nabasa niyo ba yun? Gumagawa sila ng pader and yet meron silang mga sandata pero hindi po natin yun tatalakayin mga kapatid. So talon po tayo Nehemiah chapter 7 para pumapunta na po tayo sa pinaka-last part. So Nehemiah chapter 7 verse 1. Sabi dito, after the wall had been rebuilt, and I had set the doors in place, the gatekeepers, the musicians, and the Levites were appointed. So nagawa na. So ito mga kapatid napakahalaga po na meron po tayong self-control kung meron tayong gusto mangyari sa buhay natin. Sa mga mag-aaral kung gusto nyo na makapagtapos, magkaroon ng trabaho na maganda, magkaroon ng self-control. Okay? Pagka tayo ay nagtatrabaho, gusto natin mag-promote, sino ba naman ang hindi, napakahalaga na meron ka self-control. Kung ikaw ay nagnenegosyo, mga kapatid, napakahalaga na meron kang self-control. Di ba? Kailangan, yung mga bagay na gagawin mo ay nakaayon pa rin sa Panginoon. And lastly, mga kapatid, ito ang ginawa ni Nehemiah. After na mabuild yung wall, siya po ay merong right attitudes, mga kapatid. Alam niyo kung bakit right attitudes?
Sabi dito sa Ezra. Okay? Pang third na po tayo. So una, right reaction. Diba? Will lead us to right decision. And right timing will lead us to right starting, mga kapatid. And this time, right attitudes. Okay? Tingnan natin kung ano ba yung naging attitude niya dito. So, Nehemiah chapter 8, verse 5 to 6. Tumalon-talon tayo, mga kapatid, kasi sobrang mahaba po talaga yung kwento. Pero ito pinaka-conclusion, Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them. And as he opened it, the people all stood up. So ito yung time na nagawa na po yung wall, nagkaroon na po sila ng service. Tanong ko sa inyo, yung temple ba ng Jerusalem ay buo? Buo po ba? Buo pa, di ba? So yun nga yung unang tinayo Pero this time, mga kapatid, kung kailan nabuo nila yung wall ng Jerusalem, doon inopen ni Ezra yung book. So ano ba yung book na to? Ito po yung book of the law. Ito po yung book po sinulat po ni Moses. So sabi dito, all the people could see him because he was standing above them. And as he opened it, the people all stood up. So tumayo daw po yung mga tao, binuksan ang aklat po na ito. Next verse, mga kapatid. Sabi dito, Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen. Amen. Then they bowed down and worshiped the Lord with their faces to ground. So bakit ba nagkaroon ng right attitude si Nehemiah? Alam nyo, most of the time, mga kapatid, pag tayo po ay meron na accomplish sa buhay natin, parang tingin na natin ang taas na natin. Pag tayo ay merong ganitong, pagka tayo ay may sasakyan, kapag tayo ay, di ba, ang dami nating nagagawa sa buhay. Minsan, we are thinking ourselves na mas mataas kaysa iba. Pero ito, mga kapatid, si Nehemiah, ang ginawa niya sa mga tao, mga kapatid, ay nag-appoint siya. Nilagay niya yung mga tao. Di ba, hindi niya kinayang mag-isa? Ang ginawa niya, mga kapatid, siya po ay naglagay ng keepers. Siya po ay naglagay ng musicians. Siya po ay naglagay ng mga pare na kung saan ay in-appoint. Imagine that, mga kapatid. Sa buhay natin, napakahalaga po nun, na kung ano man yung meron tayo, mga kapatid. Di ba, ito, example ko lang sa inyo. Ako po ay leader na music team. Okay? And ganito ginagawa ko sa music team, mga kapatid. Pag meron ako nakikita na tao, ito, example ko lang sa inyo, dahil tayo naman po ay mga leaders. Pag ikaw ay meron nakikitang tao na may potential, paggamit mo. I-assign mo. Di ba? Minsan kasi ganito, kung ikaw yung leader, ikaw magpe-pray, ikaw mag-share, ikaw magko-closing, ikaw magse-serve. Di ba? Napakahalaga ng mga kapatid na divide. Di ba? May mga tao po tayo kasama dito na hindi natin alam, tatahimik lang. Pero I believe na meron pong binigay na gift sa kanyang Panginoon. So, magkaroon po tayo ng right attitude na we cannot do it on our own. Hindi natin kaya lahat. Hindi po kahit sabihin natin na ikaw ay gifted mula sa Panginoon. May mga bagay na hindi mo kayang gawin at kayang gawin ng iba. Amen po ba? Kaya tayo nga ay pinagsama-sama So, napakahalaga na we have the right attitudes. Hindi siya nagmalaki Hindi niya sinabi na, tinan mo, kaya naman pala natin Pero bakit inantay niyo pa ako? Di ba? Instead, siya po ay nag-appoint sa mga tao. And that right attitudes, mga kapatid, ay will lead us to right results. So, napakaganda po na tayo po ay magkaroon ng mabuting resulta sa ating mga ginagawa. And last quote, mga kapatid, na ating babasahin. Tandaan po natin. You can't change the world, but you can control yourself. Amen. Yung nasa paligid mo, hindi mo naman kayang kontrolin Hindi mo kayang kontrolin kung ano yung sasabihin sa'yo. Hindi mo kayang kontrolin kung ano yung gagawin sa'yo. Pero ang merong bagay na magagawa ka, makokontrol mo yung sarili mo. Tama ba? Makokontrol mo kung paano ka magre-response. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng tama. Laging tama. Kasi kahit kailan, ang tama ay hindi magiging mali sa Panginoon.
Imagine niyo po na kayo po ay nagbotones ng damit. Okay? Pag yung botones mo ay sinimulan mo ng mali, tama ba dulo? Mali. Bali mo. Ang gagawin mo ngayon, babaklasin mo ngayon lahat. Kaya ngayon mga kapatid, napakahalaga na sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, lahat ng fruit of the Holy Spirit, kung gusto natin na madid yung mga bagay na gusto natin baguhin sa ating mga buhay, napakahalaga. We have self-control. And for the conclusion mga kapatid, basahin po natin, right reactions, right decisions, right timing, right starting, and right attitude equals right results mga kapatid. Napakahalaga po niyan na tayo po ay patuloy na magpabago sa Panginoon. I believe naman na yung Panginoon po natin hindi pa tapos. Sabi nga sa kanta, if I'm not dead, and you're not done. Okay? The moment na tayo po ay sumusunod sa Panginoon, meron pong mababago sa atin, meron pong ituturo sa atin ng Panginoon. Kasi day by day, may mga panibago po kasi tayong kinakaharap di ba? Meron po tayong mga pagsubok, mga struggle, na parang bago to Parang hindi pa naman ito na-encounter. Pero the moment na maalala mo, o paalala sa atin ng Holy Spirit, dahil na-exercise natin, yung pagiging self-control, magdidesisyon tayo tama. Di ba? Kikilos tayo sa oras na tama. At tayo po magkakaroon ng right attitude. At I believe na yung ating Panginoon ay bibigyan po tayo ng right result. So, maaari po ba tayong tumayo mga kapatid? Yun po ang salita ng Panginoon. Maaari po ba tayong pumikit panandalian at tayo po manalangin sa ating Panginoon na patuloy natin ipinalangin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, alam ng Diyos yung mga bagay na struggle mo. Alam ng Diyos yung mga bagay na sige po tayo po pumikit sa Panginoon. Alam ng Diyos kung ano yung bagay na nahihirapan ka pa. Kaya lang, unless na aminin mo sa Panginoon na Lord, ito po yung bagay na hindi ko kayang itigil. Ito po yung bagay na hindi ko kayang mapagtagumpayan. Ito po yung bagay na sumasagad ng aking pasensya. Pero Panginoon, di ba? Naniniwala po ako na sa tulong mo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, alam ko, dahil ang bunga ng Banal na Espiritu ay pagpipigil sa sarili, alam ko matapagtatagumpayan dito. Sabihin mo sa Panginoon yung mga bagay na yun. Gusto lang naman ng Panginoon na aminin mo sa Kanya Kung ikaw ay mahina sa mga bagay na ito, kung ikaw ay merong bisyo, kung ikaw ay merong nakagawian, kung ikaw ay nakakapagsalita ng hindi maganda, kung ikaw ay merong mga ginagawa na hindi maganda sa Panginoon, I believe na yung Diyos po natin ay willing kumilos sa buhay mo. Ang tanong, willing ka ba na kumilos sa Panginoon sa buhay mo? Unless na aminin mo sa Panginoon yan, unless na ipadil mo yan sa Panginoon, I believe na bibigyan po tayo ng Panginoon ng self-control. Bibigyan po tayo ng Diyos ng pagpipigil para mas magawa po natin ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Hallelujah, Panginoon. Sa umaga po na ito, sa inyo pong mga salita, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay nagpupuri. Ikaw ay dakila, Panginoon. Salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat po dahil mahal mo kami. Mahal mo kami, kaya ayaw mo kaming manatili sa kung ano man yung sitwasyon namin na hindi maganda. Mahal na mahal mo kami, Panginoon, kaya lagi mo kaming tinuturuan. Lagi mo kaming binibigyan ng instruction, Lord, dahil mahal mo kami. Maraming salamat, Ama, sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po sa pagsama ng Banal na Espiritu. Maraming salamat dahil naniniwala po kami that this day, starting this day, Lord, we will now start having that self-control. Magsisimula po kami sa maliit hanggang sa mapagtagumpayan po namin ng malalaking bagay. Sapagkat naniniwala kami na ikaw ay tagumpay na, lahat ay napagtagumpayan mo. Therefore, dahil kami po ay mga anak mo, dahil kami po ay mga tagasunod mo, kaya po namin pagtagumpayan yung mga bagay na susubok ng aming mga pasensya. Mga bagay na susubok na kung paano kami magre-react. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami sa buhay namin. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom. Sapagkat inaamin po namin na hindi po namin kayang gawin ito sa aming mga sarili. Dahil lamang po sa gift nyo, sa biyaya nyo, kaya po namin magagawa ang mga bagay dito.
patuloy po na isinasangguni po namin sa inyo ang aming pong mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, at darating yung panahon. We believe, Lord, na yung aming struggle ay magiging patotoo namin sa iba. We will overcome, Lord. Sabi mo sa iyong salita, we are more than conqueror. Kami po ay higit pa sa mananagumpay. Kaya yung mga bagay na ito, upang mapagtagumpayan namin ang mga bagay sa mundo na ito, ay mapagtagumpayan muna namin sa aming mga sarili ang mga pagpipigil, Panginoon. Maraming salamat po. And kami nagagalak sa inyong mga salita, kami nagpupuri, nagpapasalamat. Tulungan mo kami, Panginoon, to have a right decision, right reaction, Panginoon, sa bawat senaryo ng aming mga buhay. Lagi po namin alalahanin na ikaw ay nasa sa amin at ang bunga ng banal na Espiritu ay nasa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So ito nga pala mga kapatid, kasi di ba may cell group po mamaya yung mga katatayan. So, question po, So gumawa po ng question. Para meron po tayong mapag-usapan. Amen po ba tayo? Sabi diyan, what are the things that you need to have self-control? So ano tayo yung mga bagay na kailangan mo magkaroon ka ng self-control? At bakit? So ilan po sa Diyos po yung pinakamataas na pagod?